Ang aklat ni Job, isang kwento, isang tula, isang misteryo. Nagtatanong ito ng mahihirap na bagay tungkol sa pagdurusa. Mga tanong na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin natin ang sagot. Bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Nasaan ang Diyos kapag tayo ay nasasaktan? Si Job ay isang matuwid na tao. Pinagpala ng kayamanan, pamilya at kalusugan. Mahal niya ang Diyos na namumuhay ng walang kapintasan. Nakikilala natin siya sa tugatog ng kanyang kasaganaan. Ngunit biglang dumating ang trahedya. Nawala kay Job ang lahat. Ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga hayop, at lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang kayamanan, mga anak, maging ang kanyang kalusugan. Ang kanyang mga anak ay namatay sa isang trahedya, at siya mismo ay nagkasakit ng malubha. Punong-puno siya ng sugat, nakaupo sa abo. Ang kanyang katawan ay punong mga sugat at hindi siya makahanap ng ginhawa. Dumating ang kanyang mga kaibigan upang aliwin siya. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, nagdala sila ng mas maraming sakit. Ngunit ang kanilang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa tulong. Sinisi nila si Job sa kanyang kalagayan. Naniniwala sila na nagkasala si Job kaya niya nararanasan ito. Hindi nila maintindihan kung bakit siya pinaparusyahan ng Diyos. Ang asawa ni Job sa kanyang kalungkutan ay sinabihan siyang sumpahin ng Diyos at mamatay na. Hindi na niya kayang makita ang paghihirap ng kanyang asawa. Wala na siyang nakikitang dahilan para magpatuloy. Ngunit tumanggi si Job. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Alam niya ang kanyang katuwiran. Alam niyang wala siyang kasalanan. Sumigaw siya sa Diyos, humihingi ng paliwanag. Bakit nangyayari ito sa kanya? Bakit siya pinaparusahan ng ganito? Ano ang nagawa niyang mali upang maranasan ang ganitong kalupitan? Ang mga kaibigan ni Job ay kumakatawan sa isang karaniwang paniniwala. Sila ay naniniwala na ang bawat pagdurusa ay may dahilan at kadalasan ito ay parusa sa kasalanan. Na ang pagdurusa ay parusa sa kasalanan. Sa kanilang pananaw, walang inosenteng nagdurusa. Sinubukan nilang kumbinsihin si Job na umamin, na magsisi. Pinilit nila siyang tanggapin na siya ay nagkasala. Ngunit pinanindigan ni Job ang kanyang kawalang kasalanan. Hindi siya natinag sa kanyang paniniwala. Alam niya sa kanyang puso na wala siyang ginawang mali para danasin ito. Ang kanyang konsensya ay malinis. Dito nagiging mas kawili-wili ang kwento. Ang kanyang pagtatanong ay nagbukas ng mas malalim na usapin. Hindi basta-basta tinanggap ni Job ang kanyang kapalaran. Hinamon niya ang Diyos. Ipinakita niya ang kanyang tapang. Kinuwestiyon niya ang katarungan ng Diyos. Hiningi niya ang kasagutan. Bakit siya pinaparusahan? Ang kanyang katapatan at pakikipaglaban sa Diyos ang siyang puso ng kwento. Ang kanyang tapang ay nagbigay ng bagong kahulugan sa pananampalataya. Sa huli, sinagot ng Diyos si Job, hindi sa pamamagitan ng isang simpleng paliwanag, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ipinakita ng Diyos kay Job ang malawak na kalawakan, ang mga bituin, at ang mga misteryo ng kalikasan. Ipinaalala ng Diyos kay Job ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan sa paglikha at pagpapanatili ng sansinukob. Sa pamamagitan ng mga tanong na hindi kayang sagutin ni Job, napagtanto niya ang limitasyon ng kanyang sariling pangunawa. Napagtanto ni Job ang limitasyon ng kanyang sariling pangunawa. Ang kwento ni Job ay hindi nagbibigay sa atin ng lahat ng sagot. Ngunit tinuturuan tayo nito tungkol sa pananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Sa bawat pagsubok at paghihirap, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Ipinapakita nito sa atin na ayos lang na magtanong, na humingi ng tulong sa Diyos. Tulad ni Job, maaring hindi natin laging maintindihan ang mga nangyayari, ngunit maari tayong magtiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang laging naunawaan, kundi pagtitiwala kahit sa kawalan ng kasagutan. Sa huli, ang kwento ni Job ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng ating mga tanong at pag-aalinlangan, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Tulad ni Job, maaring hindi natin laging maintindihan, ngunit maari tayong magtiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa at liwanag na naghihintay sa atin.